Si Pilandok at ang Batingaw. Ito isang pabula mula sa Filipino 7 sa matatag curriculum. Magandang buhay, maligayang panonood dito sa Asignaturang Filipino YouTube channel. Sa videong ito ay inyong malalaman ang tungkol sa pabula. Ito isang aralin sa unang linggo sa Filipino 7 sa matatag curriculum. Ngunit bago ang lahat, huwag kalimutan i-subscribe ang Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Ngayon ay puntahan natin ang pabula na ang pamagat ay Si Pilandok at ang Batingaw. Ito isang pabula mula sa mga Meranao. May isang pilandok na isinuyod ang lupa para maghanap ng makakain. Dahil naghihirap ay kailangan talagang kumilos, ngunit dahil sa pagod ay naisip niyang magpahinga muna. Huminga siya ng malalim at nabaling ang kanyang mata sa bahay pukyutan na animo ay isang batingaw. Samantala, isang manlalakbay na si Sumuson ang napadaan sakay ng isang kabayo. Kapansin-pansin ang marami nitong dala na mula pa sa bayang napuntahan niya. Kabilang sa mga dala niya ang mga diamante, ginto at mga mamahaling mga bagay. Napansin ni Sumuson sa alungan si Pilandok na nasa ilalim ng puno. Winika niya. Bakit ka nandyan sa ilalim ng punong yan? Ako ay natasan ng sultan na bantayan ang napakahalaga at mamahaling gamit niya at nakataya ang buhay ko para rito. Mabilis na sabi ni Pilandok na nabuhayan ng loob sa tanong ng manlalakbay. Nakataya ang buhay mo? Katumbas na isang mamahalin o mahalikang bagay na yan? Tanong ni Sumuson. Opo, isang mahalagang bagay, ang batingaw. Sagot ni Pilandok. Patunugin natin nang malaman natin. Maaari ba? Tanong ni Sumuson. Naku, hindi maaari. Sagot ni Pilandok. Yun lamang karapat dapat ang maaaring gumawa nito. Ang makamag-anak lamang ng sultan ang maaaring magpatunog ng batingaw na ito. Napaisip si Sumuson sa sinabi ni Pilandok. Sobrang nabigha nito kaya talagang tumindi ang kagustuhang mapatunog ang batingaw at matuklasan ang kakaibang tunog na mayroon ito. Natigilan si Sumuson sa sagot ni Pilandok. Lalo lamang itong nagtaka at naakit na patunugin ang inakala niyang batingaw upang mapakinggan ang itinatagong tunog nito. Ngunit ako ay karapat-dapat, isang mahalika na anak ng sultan na agaman ng niyog. Ang pagpipilit ni Sumusom kay Pilandok. Nakikita mo ang mga dala ko? Ito ang katunayan ng pagiging mahalika ko. Ibibigay ko sa iyo ang mamahaling bagay na mayroon ako kapalit ng pahintulot na mapatunog ang batingaw na yan. Sinipat ni Pilandok ang mga sinabing dala ni Sumuson at pansamantala nag-isip saka nagsalita. Nang mayabot niya kay Pilandok ang yaman ay agad namang tumakbo si Pilandok papalayo. Samantala, gamit ang matulis na bagay ay buong lakas na pinalo ni Sumuson ang inakalang batingaw na isa pa lang bahay pukyutan. Naglabasan mula sa inakalang batingaw ang galit na pukyutan na sumugod kay Sumuson hanggang sa ito ay matumba. Saka lamang nailigtas si Sumuson nang makita siya ng mga mandirigma. Nagising na lamang siya nang nasa ibang lugar na ginagamot mula sa natamong paglusob sa kanya ng pukyutan. Ang wakas ng pabula. Ano ang pabula? Ang pabula ay isang uri ng panitika na katang-isip lamang na kinapupulutan ng magandang aral. Mga hayop o bagay na walang buhay ang karaniwang gumaganap ng pangunahing tauhan nito. Kung ang tawag sa manunulat ng maikling kwento ay kwentista, pabulista naman ang tawag sa manunulat ng pabula. Mga elemento bahagi ng pabula. Una, ang tauhan. Ito ang anumang hayop na gumaganap sa storya o kwento. Pangalawa, ang tagpuan. Ito ay tumutukoy sa oras, panahon at lugar na pinagdausan ng kwento at istorya. Maaari itong maging dalawa o higit pa. Pangatlo, ang banghay. Ito ang kabuang pangyayari na naganap sa kwento. At ang panghuli, ang aral. Ito ang mga mahalagang matutunan pagkatapos mabasa ang kwentong pabula. Mga halimbawa ng pabula. Ang mga sumusunod na maikling kwentong pabula na iyong mababasa ay mga pabula ni Aesop na muling isinalaysay sa wikang Filipino ng Pinoy Collection Team. Narito ang mga halimbawa ng pabulang Tagalog na may aral. Una, ang lobo at ang kambing. Pangalawa, ang uwak na nagpapanggap. Pangatlo, ang aso at ang kanyang anino. Pang-apat,
ang inahing manok at ang kanyang mga sisiw. Panglima, ang kampanilya at ang pusa. At ang panghuli, ang uwak at ang banga. Tandaan, ang pabula ay isang maikling kwento na may pangunahing tauhan na hayop, isang suliraning nalulutas, isang mahalagang pangyayari at matatapos o mababasa sa isang upuan lamang. Ang pabula ay hindi lamang hitik sa kagandahang asal, kundi maging ang kultura ay masasalamin dito. Ngayon ay puntahan natin ang pabula bilang isang kwento. Isa sa mga kinagigiliwang kwento dahil sa pagkakaroon nito ng tauang hayop na gumaganap at nagsasalita na parang mga tao. Ano naman ang pabula bilang isang sining? May kung anong kapangyarihan ng pabula upang gisingin ang imahinasyon ng mambabasa. Ang pabula bilang isang karunungan. Ayon kay Aesop, ama ng sinaunang pabula, ang pabula ay kinapalooban ng mga kwento ng mga kaisipang nais na itatak sa mga mambabasa. Ang kultura sa pabula. Ang iba't ibang pagpapakilala sa uri ng tauhan katulad ng pag-uugali, antas ng pamumuhay o kilos ay sumasalamin sa kultura o pamumuhay ng mga tao sa isang partikular na rehiyon. At ang simbolismo sa pabula. Katulad ng ibang genre ng panitikan, ito ay kinapapalooban ng mga bagay o simbolo na nagsasaad ng kahulugan. At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa pabula. Muli, huwag kalimutan i-subscribe ang Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po.